sa inyo. Katatapos lang ng work namin. So, nautusan lang ako ni Carla na bumili ng mga kanyang orders. Yan. Dito ako ngayon sa pakita ko sa inyo. Hong Kong. Yan. Marami rin nabibili rito eh. Lalo na yung mga Asian food. Yan. Medyo masama ang panahon ngayon. Hanggang bukas uulan. Yan. Samahan nyo ako ngayon mamili. May rambutan dito. 249 per pound. Ano mangga? 349 per pound. Wala nang mangga. Dami rito eh. Ủa phải đi làm chứ đừng nghe chơi gần chết. Chơi không chết. Nó thằng đó từ lúc vợ nó còn bây giờ nó đều chơi vậy. Hello, ayan. Kakauwi ko lang. Galing work. Tapos natusan ko si Habi bumili ng naisibutsyong kasi akong order tsaka sisig. Tsaka lumpiang Shanghai. Pero ang laki nitong nabili niya na ano eh. Nakarolyo to. Hindi na nga daw siya nakapag-vlog. Nag-vlog lang siya bago siya pumasok. Saglit lang pagpasok. Hindi niya na natapos yung vlog. Nalibang siya kasi daw nagugutom na rin siya pati. Ito. Laki nito eh. Naabot siya ng 18 pounds. Usually kasi 12 pounds yung ginagawa ko sa sibutyon. So okay lang. Dadagdag ko na lang pang sisig. Kasi si Jonas nagpapagawa rin ng sisig sa akin. Magka-camping sila ng tropa niya. Sa pang Shanghai. Bukas gawin ko na yan. Ito yung belly. I-wrap ko na yan ngayon para overnight na kaano na. Kumbaga kumagat yung marinate niya. Alas 3 medyo ata pick up. Si Ate Wendy may order niyan. Masyado pa rin maulan sa labas. Pero which is good kasi nga diba tipid ang tubig dito sa amin ngayon. Bili ka ng mga halaman. Ayun yung mga halaman sa labas. Ito nga, tipid na tipid ang dilig. Yung mga tira-tira namin na ano. Kaya ang bilis tuloy niyang mag-dry. Ayun, nagkakaroon ng mga dry-dry na dahon. Medyo mainit. Ito, walang problema itong mga to kasi hindi ito masyadong malakas sa tubig. Kahit ito. Pero ito, kagabi nilabas niya yan. Para madiligan kasi parang 2 weeks pa na huling diniligan itong mga to. Tapos nalimutan ko palang maglabas ng karne kanina. Para lulutuin ngayon. Buti na lang talaga. Meron ako mga ganito. Ayan yung longganisa kong ginawa last time. Laking bagay pag may mga reserva kang ganyan. Diba, may butido. Madalas yun ang ginagawa akong pang stock eh. Spring roll, yung butido. Yan, yung longganisa. Tapos kagabi nga may siomay akong ginawa. So mga pang backup yun. Malaking bagay yung mga ganyan. Kahit sabihin mong simpleng ano lang yan. Simpleng luto. Gaya itong mga pagkakataon na hindi mo na pwedeng pwersa yung pagpapalambot. Sakto, ano pa? Piraso. Tagdadalawa na lang kami. Tapos maganon lang ako ng scrambled egg na may tomato tsaka onion. Tsaka, syempre, sinangag. Ayun siya. Seryoso pagpipintura. Ano ba yan? May kota? May kota ba yan? Kala ko tapos na pinturahan niya, di ba pala? Hindi ako nasatisfied sa green eh. So mas dark. O magla-light pa yan? Hindi, mga nag-light yung isa kay laan eh. Ito isa eh. Ano ba talaga kulay niya? Di ba tama naman? Okay lang. Kaya na. Hindi, lalagyan ko lang din ng variation. Dalawa sila magkaiba lang. Yung pink yung isa. Sumobra sa variation. Ano, kaya na. Yan, ito na yung almusal sa gabi. Almusal sa gabi. Ano yung tosilog? Ay, hindi. Losilog. Longsilog. Longsilog. Longganisa, sinangag itlog. Pero itlog namin scrambled. Long, eto yung long. Long. Nag-iisa yung long na yan. Kasi yan yung huling gawa eh.
Kaya mahaba. Si Jermaine nga to, hindi kakain eh. Ay, di kakain? Eh, nakita. Sayang, di pa naman nakakain, sabi niya eh. Pumayat na nga yan eh. Sino? Jermaine, laki nang nabawas din sa kanya eh. Bakit? Kaya nga ayaw na niyang kumain eh. Kaso, yan ang kanyang kalaban, sinangag. Anak. Sama na yan? Ha? Sinangag kalaban mo ba yan? Kalaban? Kalaban mortal? Ay, tayo si Jonas, naglalaro pa eh. Natapos lang tayo yung lalaro. Lakas ng hangin sa labas eh. Malamig. Thank you. Nagre-wrestling yung dalawa. Wrestling pa more, ha? Wrestling pa more. Tapusin nyo na yung hugasan. Oo, mahirap dito. Kaya pakita mo. Hindi maayos yung drainage. Yan, lakas na. Hindi pa ganun kalakas ang ulan. At binaha na yung kabilang side na yun. Kaso masama, pag marami na yan, pupunta dito. Nagko-cross na eh, kaya lubog-lubog na rin dito eh. Ano lang yan, simpleng ulan lang yan. Since kanina umuulan, ano? Hindi ganun kaano yung mga drainage niya. Kung makapagpatakbo naman si kuya, oh. Kung may naglalakad na, nadalsikan na ng tubig. Balasubos na talaga yung mga driver eh. Yan nga, gano'n. Ayun na. Hugas! Dahan-dahan sa tubig. Inspection mamaya pagkatapos maghugas. Siyempre, yan. Tagahalasal ng tubig. Tapos kumain na ng trabaho. Kailangan tulong-tulong. Pulpul yung tubig. Ha? Bumibili muna kami ng ano. Wala sa refill. Pwede siguro. Wala mo refill. Sabi? Boss pa refill. Alam ako. Ha? Boss pa refill? Ayan. Bumibili lang kami muna ng tubig kasi nga diba ano yung tubig ginagawa. Mahirap na. Mas maganda na yung ganyan kaysa magpakulo. Yung binibili namin nakaraan yung isa, yung jug na 4 liter. Ilang liter ba yan? 15. Kumamit itong dalawa na to. Tubig lang pagkasalin eh. Pero kasi, ito na. Ito na. Payat na ni Jermaine. Ang lit na ng Jandir. Oo eh. Si Jonas kailangan sunod. Jonas, sumunod na rin tayo. Nagtrabaho lang kayo ng 3 araw sa Lego Convention. Nagot ako sa Lego. May bound ka naman ah. In fairness, kumita siya ng ano. Magkano? 400 sa 3 days niya. May tax pa yon. Not bad. Hindi. So yun dito. Pasali natin. Ayan. Hayahay na. Nood-nood habang nagpipintura siya. Nakakain at nakaligpit na rin ng mga bata. Mahal na rin talaga ng mga karne eh, no? Wala eh. Ganun talaga eh. Tapos binigay pa sa akin na ganyan lang. Pero mahaba. Makated siya. Sabi ko, Wala bang meron malapad? bang malapad? Sabi ko mga 12 pounds. Sabi niya, mas mabigat yun. Kasi pagka ano, ang hirap i-roll kapag makitid. I-roll mo siya pa kabilang side. Eh, masyadong iiksi. Sabi no, just for you. Just for you. Ginawa ka na. Actually, hindi naman kami doon namimili sa karne na yon. Pero sa kabila, okay din doon kasi mas mura yung binibilan namin. Tsaka yung laki na nabibili namin, sakto. Yun, yung sa binibilihan na isa na yon, either malaki, sobrang laki, or maliit. Makated. Sabi ko sa kanya, medyo malaki kasi dapat at least 12 pounds ang ano. Special yun. Kaya Ate Wendy yan eh. Special. Bukas na bukas. Ngayon lang ang order uli yun na matagal-tagal din. Oo, busy sila eh. Lalo, Congratulations nga pala sa anak kanyang nila. anak. Kakakasal lang. And dyan daw ang mga in-laws kaya ano, nag-order siya ng sibutson para matry din nila. Ayan. Kahit pa paano, di ba? Kaso, sabi niya, vlog daw siya ron eh. Hindi naman siya nag-vlog sa loob ng Hong Kong eh. Sino ako? Ikaw. Yung angina. Oo nga eh. Ano na eh. Bukod sa pagod na, nagugutom na ako eh. Parang gusto ko na umuwi kagad eh. Nakalimutan ko nga, dapat pa sabi ko, nasa Hong Kong nga pala, nagpabili ko ng ibang kailangan. Tapos, traffic pa dun sa 17 na yun, di ba? Ayun na nga eh. Sobrang traffic lagi yun sa International Avenue na yun.
Kasi sabi ko, kung di siya makakabit, pagod na ako na lang kami nila Jonas bukas na maaga. Sabi niya, siya na lang daw. Sakto. Wala naman eh. Hanggang tanghali, medyo matagal ang tulog ko tanghali. Kasi ano pa naman, 3:30 pa naman onward hanggang 5 ang pick up ni Ate Wendy. So hindi ko kailangan gumising ng sobrang aga para mamili. Tsaka sasalang mo na naman yun. Ready ko na siya ngayon para manote na yung lasa. Para bukas mga bandang 10 salang. So may time pa ako matulog ng mahaba. Tapos 'di ba nung pangalan nito nung bago umulan kasi umulan na kagabi. Pero day before. Ngayon, tapos bukas. Bali 3 days. Tapos before nun, parang 2 days before, no? 2 days before. 2 days before. Sobrang sakit ng ulo niya. Sabi ko parang may tumutusok na naman sa trabaho. Hindi ko alam bakit. Sobrang init baka ako. Tinitimpla niya o chinecheck niya kung ano yung nangyayari sa ulo niya. Nakakabahala nga kasi baka. Sabi nga, gusto mo pa-check up ulit kita sa neuro mo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, baka mawala din to. Pero kasi usual naman talaga siyang masakit na para kang may stiff neck dito tapos masakit yun dito. Araw-araw yun. Pero dito sa mismong ulo, hindi siya hindi, dito sa may baba ng ulo. Yung para siyang, nai-stretch. Kumbaga parang may stiff neck pero hanggang dito ang abot. Normal yun, kaya kong i-tolerate. Pero yung meron siyang mga days talaga na parang tinutusok ka ng matindi na may parang gumuguhit na kutsilyo sa ganito mo. Ganun siya kasakit. Hindi na ako makakatulog nung before pa nun eh. Kasi, tapos yung pressure, yung parang kala mo punong-puno ng something yung ulo mo. Galaw siya ng galaw. Kahit natutulog siya, galaw siya ng galaw eh. Ang hirap. Parang iba yung sakit. Sabi ko, sakit. Sabi ko, iba yung nangyari na yun last time. Tapos nagbabasa ako lagi doon sa support group eh. Di ba? Nakakabahala din. Kasi baka nagbi-build up uli yung liquid doon sa tinanggalan ng pressure. Pero nakakapagtaka kasi nga dahil tinanggalan na nga ako ng dalawa yung C1, C2, tinanggal na nga, di ba? Para magkaroon siya ng space. Sabi ko, pag nag-accumulate, ayoko naman kasi minsan nun yung iba nilalagyan. Yung iba, binubuksan uli, di ba? Oo. Tsaka yung iba ginagawa, nilalagyan ng ng parang tubo. Tinutubo. Para dun, parang malit na tubo, para dun lalabas yung mga naiipon na tubo. Dinidrain. Kaso yun, parang permanente yun nandun. Permanente? Tapos parang papalitan siya basta meron siyang specific kung kailan siya papalitan. Ayoko naman gano'n ang mangyari. Kaya nga, minsan nasasabihan ko yung mga bata na kami, may tumatanda na kami, lumalabas na yung mga sakit namin. Pero, dapat, i-establish nyo yung sarili nyo kasi hindi laging habang panahon nandito kami sa tabi nyo na kasi parang yung nakikita ko sa mga bata, parang sobrang kampante nila na parang dito nga naman sila, gigising sila, may pagkain. May bahay sila. Pag aalis sila, pagbalik nila, may pagkain, may bahay na natutuluyan. Natural lang naman yun. Kasi nga, syempre, mga Pilipino tayo, hanggat maaari, di ba, yung mga anak natin, kasama natin sa bahay. No, pero syempre, di ba, andun yung kailangan i-ready nyo sila kasi darating yung point na mag-aasawa sila or magkakapamilya sila. So, kailangan maging matatag sila. Ano naman ang mangyayari. Siyempre, sa panahon na yun, hindi mo masabi. Tapos gaya nga, pag may mga nararamdaman akong ganyan. Kasi once in a while talaga, iba yung sakit eh. Yung normal na sakit na everyday na hindi nawawala, kaya ko i-tolerate. May mga days lang talaga na iba. Kaya nga, gusto ko nga sana siyang pa-check up sa neurologist niya. Tapos sakto pa, tumawag yung nurse doon sa family doctor namin. Na annual check-up na. Sabihin mo na ako doon tapos magpa-schedule ka sa neurologist. Pero malamang sisitis ka na naman yun. Kasi once in a while talaga, iba eh. Bumabalik na may parang may tumutusok. Tapos parang yun nga, dahil nga may support group ako na sinalihan. Lagi sinasabi, kapag ka raw before umulan or hanggang umuulan, nag-iiba yung yung pressure. So, sumasakit. Sabi ko, kaya siguro ganun. Kasi, yung pala, yun nga yata. Dahil nga sabi ko, para pala akong human barometer. Kapag tawag nila, di ba? Pagka uulan, ando na, nararamdaman may sakit. Nung winter, okay ako eh. Pero may days na parang biglang nagbago yung, parang lamig biglang init. Doon, mararamdaman mo siya. Yung iba yung sakit. Grabe yung pressure. Nung last time na ganun din nangyari, bago umulan din. Nakakapagtaka rin yung yung nature ng sakit mo eh.
Iba yun, eh. Kasi marami nga, hindi mo siya masabi. Although, sinasabi lakyari, malformation, simpleng ano. Kahit yung mga doktor sasabi, may cure yan, ganito, ganyan. Pero once na nandun na yung mga meron ka na sa sitwasyon na yun, doon mo mababasa lalo sa mga support group. Na connected siya, hindi lang siya yun. Kumbaga, yung mga experience nila na i-share kasi nila eh. Dahil nga yung brainstem ang naiipit, so maraming komplikasyon. Pero bakit pati yung weather, di ba? Oo. Yun ang hindi ko rin mag-gets bakit gano'n. Pati weather na nape-predict ng ulo mo gano'n, nauulan. Siguro, hindi ko nga alam eh. Kasi napansin ko na ilang beses na gano'n before umulan. Parang 2 days ako na laging iba. Iba yung sakit. Na kailangan ko talaga uminom ng malakas na na pain reliever. Para lang siya mawala. Kasi pero kung hindi... Napakaba kami nung na yun. Kahit ako kinabahan ako nung 2 days na yun. Parang baka itakbo na sa hospital. Kasi pag natutulog, tinitignan ko talaga siya eh. Nakabantay siya. kaya siguro pet ka din Hindi, may mga days na yung araw na yung masakit para kang parang tulog ka pero parang gising. Gising yung katawad mo. Tulog yung... Parang sobrang babaw nung tulog kaya na pagod pa rin tayo nun eh, no? Na nga ako, may nag-comment, mga nung previous vlog, bakit daw lagi akong mukhang pagod ba o laging hapo? Haggard. Sinabi ko naman sa kanya, kasi sa sitwasyon, hindi ako pagod sa trabaho. Pagod sa trabaho. Kaya trabaho, luto, walang problema sa akin yan. Sabi ko nga, siguro man kung ikaw mismo lumagay sa lugar ko na everyday may sakit ka nararamdaman. Nakaka-stress din, syempre. Buhok mo napakanipis na. Siguro dahil din sa yung parang stress ng katawan dahil dun sa sakit. Naglalagas. Sabi ko, nauubos na din yung buhok ko. Sabi ko, lagas. Kada suklay mo talaga nalalagas eh. Di ba ganun yung katawan ng tao pag nai-stress? Ay, may masakit. Nai-stress yung katawan mo. Baga reaction ng katawan. Kaya naglalagas din yung buhok. Hindi na namin alam din kung anong next step para dun eh. Wala, kasi sabi nga, marirelease lang ang pressure pero wala siyang cure. May mga successful na yung mga bata na nakabalik sa normal, na nawala yung sakit, which is sa akin meron. Sabi nung iba, pwede mo raw ipa-check uli kasi pwede pang may ibang konektadong sakit na nanggaling din doon. Ayoko naman na surgery, pero sabi naman after a year nung surgery, mag-MRI uli ako. Baga, para lang siguro nila, mabantayan. Ma-double check. Makita nila kung ano yung progress ng mo. Pero, yun nga, malamang nga yan. Dahil nga nabasa niya sa support group. Baka yun nga talaga kasi ang dami nakakaranas ng ganun no? Pero ngayon, wala na. Nawala na siya. Nawala. Yung normal na sakit talaga. Yung sabi niya, wala na masakit. Sabi ko, masakit naman din. Yung normal nga lang na sakit na nararamdaman ko everyday. Ay, naka. Pero yung iba talaga yung feeling Parang hindi ka, yung bigat ng gantong side mo, tapos parang puputok na may tumutusok sa ganto. Ay, naku, sabi ko. Mahirap din kasi yung, yung sitwasyon niya. Lalo na sa pag nagtatrabaho, lagi ko siya pinapaalala. Huwag ka magbubuhat, Huwag kang masyadong magpapagod sa trabaho kaso minsan naman, syempre, di ba sa kusina ako, hindi naman ako pwedeng, kumbaga hindi ako pwedeng yung lagi na lang, buhat na unang pagbalik ko galing surgery, ganun Lahat sila nakaalalay, or pabuhat naman. Kaya lang minsan mahihiya ka na kasi parang kaso nga mahirap din yung mo, di ba? Pero yung mga heavy talaga na yung gaya ng binubuhat ko dati na 15 liters. Ngayon, hindi ko na talaga binubuhat. Nararamdaman mo yun Kahit ako pag wala akong sa ulo, wala sakit. Pero pag bumuhat ka ng malaki, mabigat, nararamdaman mo parang yung dito, pressure, gumagano'n talaga yung balikat mo, dito yun, magmumula yung sakit na parang pagbuhat mo. Kaya yun, iniiwasan ko yung mabibigat. Hindi talaga ako nagbubuhat. Kasi yung supat namin, 15 liters yun Oo, lalo na yun. Pucha, bigat nun Ako nga, di ba, tigatanggal nung soup doon sa Worsley dati. Laki ganyan kahaba yung yung... Sa amin ba yung lutuan? Kaya lang, isasalin mo siya sa malaki. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki sa Worsley. Laki mo sa Worsley Yung sa amin kasi lutuan na malaki. Mas malaki pa doon? Oo. Kasya nga akong sumakay doon Tapos igaganon mo lang yun, lalabas na siya ron. Pero yung salina namin na jug, yung na Cambro, yung 15 liters. Yung square? Na malaki. Laki pa rin nun. Pasalamat din naman ako sa mga katrabaho ko at nakaalalay din naman. Lalo pag alam nila hindi ako masyado nagsasalita sa trabaho, alam nila yun. Na iba
Iba yung sakit. Kasi pasok pa rin naman ako kahit na may nararamdaman eh. Ayoko naman nung tipong, ay may masakit sa akin, stay lang ako sa bahay. Gano'n naman kami, yung walang hanggat pwedeng papasukan na. Hindi kami basta-basta na, may lagnat ako. Minsan nga may lagnat ako, papasok pa rin ako di ba? Minsan, sa mga napakaroon ako, pasok pa rin. Kasi alam namin na yung halaga ng trabaho, doon nakasalala yung yung... Nakakayari kasi na lagi mo na lang every time gagawin yung ganun. Na, lalo may hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Pag syempre, pero pag di na kaya, gaya niya, pagka pahinga ka muna, okay lang, kahit di ka pumasok pa ilang araw. Kasi alam mo yung solidarity ng team nyo. Tsaka yung bawat isa, umaasa sa isa. Kaya, kasi ganun din yung mga katrabaho natin. Kumbaga, sila, kumbaga, give and nag-iisip take. din sila, nag-iisip muna sila, or kung talagang may sakit talaga, yun. Doon na lang talaga. Ako, gaya ko. Hanggat walang masakit sa akin, hindi talaga, ewan ko, dahil siguro nakasanayan ko din na ganun, na hindi ako papasok unless hindi ko talaga kaya. Kaya lang, pag tinamaan din talaga ako, kagaya ko, tinamaan ng trangkaso, talagang 3 days, ganyan. Pero buti nga, hindi na siya ganun kaano ngayon eh. Dati nung bago-bago sa Worsley, no? Alin, nung bago pala sa Canada? Bago pala sa Canada. At saka sa Pinas, konting lang ng panahon, uubuhin na yan. Hindi, malaking bagay din yung yung pumayat ako yung low carb nga na Hindi naman low carb. Pero bawas lahat ng bawas lahat ng ng sugar tsaka ng mga carbs. Bawal. Meat na yung mga sobrang chicheria yan. Chicheria. Na-stop na yun. Kumbaga, bibili lang paminsan-minsan pero most of the time di. Na talaga. Na hindi ako napapagod basta-basta, ganyan. Tsaka hindi na siya kasakitin. Dati parang ilang beses din sa isang taon, di ba, kahit pa paano. Pag nagkasakit pa naman siya, tipong tagal. Hirap na hirap din yan pag nagkakasakit. Ako kasi ever since kahit noon, hindi ako parang hindi ako mapapahiga ng basta-basta ko, hindi talaga matindi-tindi. Yun, sobrang tindi na nabigay sa'yo Sa ulo. Sa ulo nga lang, wala Kumbaga, everyday ko itong dadalhin. Ayoko naman ng maging parang, ito na lang ako, hindi ko kaya to. Mahirap din naman yun. Siyempre, hindi pa naman ako ganun katanda. Nandun pa lang naman ako sa 40s. So, ayoko naman ng maging na lang ako na wala na akong gagawin. Parang feeling ko wala akong purpose sa buhay. Lalo wala naman kami mga maliliit ng anak na alagaan. Lalaki na. Mahirap naman na nandun ka sa bahay mag-isa, no? Yun lang na i-share din namin yung hindi rin namin kasi alam masyado napakaganda ng mga support group na ganun yung nagkakaroon kayo ng ng interaction tsaka yung mga nararanasan ng mga kapwa mo kasi mas maiintindihan mo yung sitwasyon mo. May sakit na ganun din na i-share nila, so yun na-discover nga namin na ay ganun pala. Pero tugma naman talaga di ba? Tugma, ilang beses 2 days before Yung iba nga daw 1 week na nakaganon sila hanggat ang weather. Sa akin nga buti kahit papano. At least 2 days lang ako napuyat nun. Kahit papano. Nagalala ka ba? Nabawi na. Oo nga Tinatanong ko nga siya, sabi ko, papasyal kita, huwag ka munang Dalhin daw niya ako sa New York. So, dalhin ako sa New York. Hindi, sabi ko, okay lang. Diyan nakakapag yung support group na sinalihan ko, nasa US sila. Parang dito, wala akong nakita masyadong walang support group dito sa Canada. Hindi nila alam bakit sumasakit yung ulo. Hanggat hindi nila di ba? Iba na yung sakit Yung sa akin nun, bago ako nagpano, di ba? 1 year na sumasakit ang ulo ko. Kaya lang nagkaganon. Palala na ng palala. Yung pala yung pressure. Nagbi-build up na. Build up talaga. Kaya ang sakit. Ayun, na-share lang din naman namin kasi nga ito. Nakita namin yung ulan, naalala namin. Oo nga, So, alam ko may nag-comment din na isa na meron din pala siyang Chiari. So, sabi niya meron palang nagbablog na may Chiari. Same ng ko. Pero kanya, naging okay na. Pero nag-2 surgery yata siya. Bago naging okay. Pero sabi nila, kailangan daw specialist talaga ng Chiari. Meron ba nun? Which is wala dito sa Calgary. Hindi na sa Calgary, dito sa Canada. Wala akong nakita. Sinearch ko ng gusto, wala So, habang tumatagal, mas natututunan ko pa. Kumbaga, mas, okay, ganito. Mas nagiging malinaw.
Ay, naka. Yan lang naman. Kami, hayahay na may nakaka-alarma lang talaga. Kaya, na-share din namin dahil nga... nung parang, kailan ba yun? Talagang hindi ako makaano eh. Gising ako parang, ang sakit ng ulo ko talaga eh. Tapos tawag din siya kahit nasa trabaho. Ininom ako ng gamot. Pero pag uminom ako ng gamot na yung malakas, wala na. Kaya naman na. Kaso, hindi naman lagi kang... Ayoko naman din na laging uminom ng pain reliever kasi masama din naman yan. Pag emergency lang talaga na iba yung sakit. Kaya kasana wag na mag-uulan. Okay na yan. Okay na muna for now. Total, nadiligan na yung mga halaman. Happy na kami doon. Kasi mahirap yung sakit. Ano naman kung dahil nung nadiligan yung mga halaman? Diba? Doon sabi natin, umulan sana. Nalala mo na ka Hindi naman natin alam na bago umulan, magkakaganyan ka din. Ay sabi ko, sana umulan. Kasi natutuyo na yung mga yung mga halaman sa labas eh. Alahin mo umulan, yung pala kapalit. Ngayon, malalaman na natin ngayon. Kasi alam na natin na bago umulan, ayun ang magagawa ko. Mararamdaman ko pa rin ng sakit. Kaya lang, hindi ka na masyado mag-aalala. Diba? Nag-aalala pa rin ako, syempre. Hindi naman mawawala yun. Binabantay mo ba ako? Abantay siya eh. Ayos pa rin, may bantay ako. Nasa puyat din siya eh. Ay, nako. Bibili mo naman ako ng Mythic Legion eh. Okay. Natawa siya. Mythic Legion. Kabal na pagbabantay. Ay, nako. Guys, maraming salamat ulit. Yeah. Ingat kayo palagi. See you on the next vlog. Bye.